Good evening mga kaloyalista. Ito po ang inyong lingkod, si Boy Misterio. Ngayon po ay pag-usapan natin itong mag-aamo na to. Dating administrasyon na Pangulong Duterte. Si Duterte, pag-usapan natin, tsaka yung kanyang spokesperson hanggang ngayon, na attorney niya rin, na si Harry Roque. Kasi itong dalawang to, magkaiba ang sinasabi ngayon. Diba nung nakaraan, sabi ni Digong, na hindi niya kailangan ng tulong ni PBBM laban niya sa ICC. Kaya niya raw maharapin mag-isa. Sabi niya, di ba, hindi pa siya pauhuli ng buhay. Makikipagbarilan daw siya. Ngayon naman, hindi niya raw kailangan si PBBM, yung tulong ni PBBM. Kaya niya raw harapin mag-isa. Napaiba-iba sila ng sinasabi, no? Harap, may hindi pa uhuling buhay. Ano ba talaga? Tapos ito namang si Roque, iba rin ang sinasabi. Ang sinabi nung nakaraan parang talagang kailangan ng tulong ni PBBM. Ang gusto niya pa nga mangyari magkaroon ng kasulatan. Hindi lang pwede sabihin ni PBBM na hindi tayo makikipag-cooperate sa ICC. Verbal, ayaw niya ng verbal. Gusto niya may kasulatan. Ganun po ka-demanding itong si Roque. Ibang klase, ano? Sino ka para magdikta sa ating mahal na Pangulo? Sino ka ba? Ito, pakinggan natin kung ano yung mga pinagsasabi nitong si Roque. Wala na sa hulog tong taong to. Hinihingi ko na isulat yung non-cooperation ng Pilipinas sa ICC dahil nga hindi na nga tayo miyembro at wala ng jurisdiction. Pumalag po si Solicitor General Maynard Guevara dahil ang sabi niya sapat na raw yung sinabi yan ni Presidente na paulit-ulit. With all due respect, ang problema po kasi bumabalentong sa mga importanteng issues si PBBM. Kaya kung kayo naman ay nasa panig ng Duterte o mga Duterte mismo, talagang parang hindi importante ang salita. Kinakailangan talaga nakasulat. O, tingnan natin ha. PBBM maintains ICC has no jurisdiction. Nasa palasyo po ako niyan. Sinang-ayunan ni Justice Secretary Remulla. Sabi pa nga niya, hindi namin papapasukin ng mga ICC probers sa Pilipinas. Sabi pa nga niya, aarestuhin niya. Pero 7 months later, anong sinabi ni PBBM? Abay, rejoining the ICC is now under study. Gusto niya magkaroon pa ng kasulatan. Sino ka para mag-utos sa ating mahal na Pangulo? Ano ka ba? Grabe tong si Harry Roque. Kung makautos at kung makapanira, bumabalentong daw sa mga desisyon si PBBM. Samantalang nung nakakalimutan mo na yata na ikaw ay naging miyembro ng unity team na wala na ngayon. Samantalang noon kung kumampanya ka, di ba? Binubuhat mo na si PBBM. Sayaw ka ng sayaw mo, halos magiba na yung stage saka sayaw mo. Animal na to si Roque. Ibang klase, no? Pakinggan po natin yung nakabwish na mga pinagsasabi nito. Tapos yun, dineklara niya, ICC probers can enter Philippines but must follow legal procedures. O di ba? Salungat na sulungat. Nagtataka pa kayo bakit dapat isulat? Balento nga po ang problema. Alam mo, Roque, sa pinagagawa ng amo mo, kung ano-anong mga pinagsasabi nyo kay PBBM, since day one, ng pag-upo niya nung July, siniraan nyo na ng siniraan eh. Kung siya ba ay sinuportahan nyo, since day one ng pag-upo niya, di sana wala kayong problema ngayon. Kahit sino naman eh, pagmumurahin nyo, pagbintangan nyo ng adik, hindi magbabagong desisyon tungkol sa ICC. Kahit ako, magbabago ko ng desisyon eh. Sira ulo pala kayo eh. Diba? Tapos ngayon, makikiusap ka na humihingi pa ng kasulatan. Animal na talaga na to. Gusto nyo lang kayo iniintindi. Sino ba kayo? In 8 months na yan, tuloy-tuloy yung panggugulo nyo. Kayo ang magulo. ICC, bumabalentong. Sa charter change, bumalentong din siya. O ito, February 13, 2023, anong sabi niya? Charter change not a priority. Ang sabi niya, hindi ko kinakailangan baguhin ang economic provisions sa saligang batas para tayo umunlad. At totoo naman po, tayo ngayon sa 2023, ang pangalawang pinakamabilis na maunlad na bansa sa Asia. Susunod lang tayo sa India.
Pero nung makalawa lang, anong sinabi niya? PH Constitution remains dynamic, flexible, at kinakailangan baguhin ang economic provisions. Yan po yung kanyang talumpati sa Philippine Constitutional Association. O, bilangin nyo ha, 1 taon exactly, nagbago rin ang kanyang posisyon sa charter change. Hindi ko Panay ang panayari nyo kay PBBM, pero sinasabi nyo pangalawa tayo sa pinaka mahusay sa Asia noong 2023. Ibig sabihin maganda ang ginagawa ng PBBM. Mahilig lang kayo magtahi-tahi ng kwentong itong mga animal kayo. Bullshit. Dahil nakita ni PBBM na hindi na makapag-compete globally yung ating konstitusyon pagdating sa economic provision. Yun yung pinupunto ni PBBM. Naintindihan mo, Roque? Ang kulit mo eh. Paulit-ulit. Anli? ko alam kung yan ay dahil kay Mr. Speaker Martin Romualdez o talagang paninindigan niya yan. Pero ang sinabi ni Super Ate Amy Marcos, sa mulat mula raw, suportado niya talaga ang charter change. Hindi lang economic provisions, pati daw yung mga term limits tatanggalin. At yung term extension daw, nung kanilang mga extension of office, sinang-ayunan din niya with Speaker Martin Romualdez. O tignan ninyo ang usaping China. China is Philippines' strongest partner. Ngayon, ilang buwan lang ang nakalipas. PBBM hailed for stance versus China. Sabi ni PBBM, hindi patitinag sa Chinese bullying sa West Philippine Sea. Balentong na naman on the third issue. Sira ulo ka pala eh, Roque. Bakit kukonsinti ng ating Pangulo yung pambubuli? Di ba? Gago pala to eh. Talagang pro-China, pro-China. Ang gusto mo, sumunod lang si PBBM doon, hindi manindigan sa ating teritoryo. Sira ulo talaga itong mga to. Itong mga nakaraang administrasyon. Gusto nila baw lang sa China. Hindi pwede yun, ulul. Iba si PBBM, di nyo katulad. Mga duwag kayo eh. PBBM, hindi siya weak katulad nyo. Nasunod ng sunod sa China. PBBM is strong leader, matapang, buwang loob. Kayo basag. Sa peace talks, ang analysis talaga, talagang ang peace talks sa mga communist rebels ay bleak sa ilalim ni PBBM. Bakit? Kasi paulit-ulit niyang sinasabi na natugis natin ang mga teroristang CPP-NPA na. So kung natugis mo na yan, bakit ka makikipag-usapang kapayapaan pa? And yet, alam natin, ito, November, pero yung analysis was July of 2023. Pero wala pang 6 na buwan, hayan na nga. Nagkaroon na ng usaping kapayapaan muli sa CPP, NDF, NPA na isang teroristang grupo. Yung tamo tong animal na to. Gusto puro panggugulo eh. Ayaw niya ng pagkakaisa. Gusto niya puro gulo. Ayaw niya ng peace talk. Diba? Itong mga to, mahilig talaga sa gulo eh. Yung mga lahi nitong mga to, yung mga nakaraang administrasyon. Wala talaga sa hulog, maluwag na ang tornilyo ng mga to. Naku po, Diyos ko. Saan pa siya bumalentong? Ito nga, sa kanyang mga appointments. Well, ito rin yung sinabi ni Claire Carlos na talagang tanging si PBBM lang ang makakapagsabi kung matutuloy ang peace talks. No? At tinuloy nga niya. Bagamat ang mga declaration niya, dahil panalo na tayo, talo na CPP-NPA, hindi na talaga magpapatuloy yan. Pero importante rin na early on, yung kanyang kasama sa kampanya na si Vic Rodriguez, tinalaga niyang executive secretary, abay 2 buwan pa lang, tinanggal na. Hindi naman yan pagbalentong, pero kung i-appoint mong isang tao na pinakamalapit na posisyon sa iyo bilang presidente as executive secretary, katakataka naman na 2 buwan pa lang nakakalipas, goodbye. Ganyan din ang naging kapalaran ni Claire Carlos. Totoo, hindi naman talaga sila malapit, no? At hindi talaga matindi pagkakakilala nila. Pero siyempre, sumikat si Claire Carlos dahil doon sa debate ng SMNI. Kasi si PBBM, hindi tumitingin nga sa kulay. Tumitingin siya sa performance. Kung hindi maganda ang performance niya, nung kahit kaibigan niya pa yung dikit na dikit, syempre natural, hindi niya kukonsintihin yan. Ganon si PBBM. Pag hindi maganda performance mo, tanggal ka. Kumbaga magiging sagabal ka pa sa pag-unlad ng ating bayan. Tabi ka muna. Ngayon, sorry ka na lang. Yan pong dahilan, Mr. Solicitor General, kung bakit dapat isulat
ang non-cooperation with the ICC. Pag hindi po isinulat, nakita nyo naman kung paano bumalentong si Presidente. Napakaikli ng panahon ng lumilipas, bumabalentong. So, hindi po sapat na sinabi niya ng oral. Kung magbago na naman si Presidente ng isip at sabihin, okay, napakagulo niya, nagdidistab yung mag-amang Duterte na yan. Sige, pahuli na yan. Tatawagan lang niya ang isang kabinete. Yung kabinete, tatawagan ang mataas na opisyalis ng PNP, arestuhin na yan, makipag-cooperate na, padala na yan sa Hague. O, uutusan yung pulis, arestuhin na yan. Sasabihin ng pulis, sabi ho ni Presidente, hindi makipag-cooperate. Sasabihin naman ng mataas na opisyalis, nagbago na ang instruction ni Presidente. Yan po mangyayari pag hindi nakasulat. Natural. Nanggugulo kayo eh. Dapat damputin na kayo. Mga animal pala kayo eh. Ang gusto nyo, nanggugulo na kayo. Paalagaan pa rin kayo? Paalagaan pa rin kayo? Babantayan pa rin kayo? Poprotektahan pa rin kayo? Aba, maswerte kang ulul ka. Baliw ka na talaga niyan. Luwag tornilyo mo na. Ibang klase itong si Harry Roque, no? Napaka-demanding. Nag-iisip ba itong taong to? Abogado pa naman. Ako po, Diyos ko. Ano bang nakain itong si Roque? At ganito na mag-isip ngayon. Okay, mga DDS, bantayan nyo mabuti yung pinagkasabi ni Roque. Ito, lalo maglulubog kay Digong eh. Itong mga sinasabi niyan to, kasi magkaiba sila na sinasabi. Si Digong, sinasabi, hindi niya kailangan ng tulong ni PBBM. Ito naman si Roque, ang sinasabi niya, kailangan ng tulong at may kasulatan pang gusto para sa ICC na ganito ang gagawin. Bantayan ito mabuti. Ito maglulubog sa inyo. Sinasabi ko sa inyo. Ay, nako. Alam nyo, nagiging problema lang kayo. Dagdag problema kayo sa ating mahal na Pangulo. Yan ang totoo. Dahil ang gulo nyo. Ba't di kayo magtino para matulungan kayo ng mahal na Pangulo? Yun lang yun. Magtino kayo eh. Kaso wala na kayo sa katinungan eh. Di ba magrarally pa kayo? Magpe-prayer rally pa nga kayo sa February 25. Prayer rally na puro mura naman. Itong mga to. Mag-isip-isip kayo na umayos naman ng ating bansa. Para yung panggugulo nyo. Ang daming problema na iniwan ninyo na nakarang administrasyon, tapos eto kayo nang gugulo pa. Mga kaloyalista, hanggang dito na lamang po muna. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, si Boy Misterio. Mga kaloyalista, please like and share my video and please subscribe to my channel.